Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Diablo, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula habang nagmamaneho ang isang lalaki ng truck, at dumating sa border ng Colombia. Siya ay pinahinto ng sundalo sa isang checkpoint, ngunit pinaalis rin siya pagkatapos suriin ang kanyang ID card. Dumating siya sa isang scrap metal yard, at pinalabas ang isang lalaki na nagngangalang Chris Cheney mula sa cargo box ng truck. Si Chris ay isang ex-con na kamakailan lang ay pinakawalan, at nagbiyahe papuntang Colombia sa loob ng cargo box ng truck. Nang makalabas si Chris, humingi sa kanya ng pera ang lalaki, ngunit ipinaalala sa kanya ni Chris na tapos na siyang binayaran ng buo. Gayunpaman, hindi nasiyahan ang lalaki dito, at gusto niya ng higit pa sa napagkasundo ang presyo, para sa ginawang pag-smuggle kay Chris. Maya-maya, sumulpot ang kasamahan ng lalaki, at naganap ang away sa pagitan ng tatlo. Brutal na nilabanan ni Chris ang mga lalaki, habang nagtamo ng maliit na hiwa sa braso. Pagkatapos matalo ang mga ito, pumasok si Chris sa truck at umalis. Pumunta siya sa isang sementeryo, at binisita ang libing ng isang nagngangalang Leonor Piamonte. Walang inaksaya na sandali, mabilis niyang isinagawa ang kanyang plano. Sinimulan niyang i-track ang galaw ng isang 15 taong gulang na si Elisa, ngunit hindi pa alam ang koneksyon nito sa kanya. Sinundan niya si Elisa mula sa kanyang tahanan, hanggang sa isang traffic stop, sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay balik sa kanyang tahanan. Dumating ang sasakyan sa bahay ng kanyang ama na si Vicente, isang kilalang crime boss sa lugar. Sinalubong siya ng ama, at inanyayahang sumama sa kanya sa isang party. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang psychotic assassin na nagngangalang El Corvo. Hinahasa niya ang kanyang mga gamit at ipinakita din ang kanyang metal na kamay. Pumunta siya sa tindahan kung saan inihain sa kanya ang isang hiwa ng cake, ngunit hindi niya ito ginalaw. Sa oras ng pagsara ng tindahan, nilapitan siya ng waitress na si Alex at pinaalis. Ngunit tinanong siya ni Corvo kung natikman na nito ang cake. Tumugon si Alex ng hindi at sinubukang umalis, ngunit kinaladkad siya nito pabalik at pinaupo. Pagkatapos ay hinihayag ni Corvo ang kanyang kamay na gawa sa metal at ang kutsilyo sa loob nito, dahilan upang mamutla ang mukha ni Alex sa takot. Hiniwa ni Corvo ang cake at pinakain sa dalaga. Maya-maya, dumating ang isang pulis at hiniling kay Corvo na umalis. Lumabas si Corvo sa tindahan ngunit hindi siya umalis sa lugar, sa halip ay nagtago siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Nang pumasok si Alex at ang pulis sa sasakyan para umalis, lumitaw si Corvo mula sa kanilang likuran at pinatay ang dalawang babae. Sa sumunod na eksena, papunta si Elisa sa paaralan na sinamahan ng mga armadong gwardya ng kanyang ama. Nang huminto ang sasakyan sa traffic stop, sumulpot si Chris na nakabalat kayo, bilang isang tagalinis ng mga sasakyan sa kalye. Pinigilan siya ng mga gwardya, ngunit binasag ni Chris ang isang side mirror nang hindi siya nito pagbuksan. Galit na lumabas ng sasakyan ang driver, ngunit inatake siya ni Chris. Nang magtangkang pumawala ang isang lalaki, hinila siya ni Chris at inatake. Sa puntong ito, tumakbo si Elisa sa kalsada upang makatakas, ngunit mabilis na sumakay si Chris sa sasakyan at hinabol siya. Nang naabutan siya ni Chris, inilagay niya si Elisa sa trunk ng sasakyan at nagmaneho palayo, habang hinahabol siya ng mga walang magawang lalaki. Nakarating kay Vicente ang balita tungkol sa pagkidnap kay Elisa, at galit na pinalo ng baseball bat ang dalawang gwardya. Pagkatapos ay gumawa siya ng kautusan na hanapin at hulihin ang lalaking kumidnap sa kanyang anak. Samantala, si Chris ay nagmamaneho sa liblib na lugar, kasama si Elisa na nasa trunk. Nang hindi na niya matiis ang ingay ni Elisa, itinigil niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada at pinalabas ang dalaga. Ngunit nang binuksan niya ang trunk, agad siyang hinampas ni Elisa ng bakal at tumakbo sa kakahuyan. Hinabol siya ni Chris na sinusubukang ipaliwanag kung bakit siya nito kinidnap.
Pagkatapos ay ipinakita ni Chris ang kanyang larawan, kasama ang ina ni Elisa na si Leonor at si Vicente. Ipinaliwanag ni Chris na kaibigan niya si Leonor, at nangako na kapag may nangyari sa kanya, kukunin niya si Elisa mula kay Vicente. Gayunpaman, nagduda pa rin si Elisa, at hiniling kay Chris na patunayan ito. Sinubukang makuha ang kanyang tiwala, inilabas ni Chris ang kanyang baril, inilapag sa lupa, at hiniling kay Elisa na kunin ito, ngunit kailangan niyang pumasok na sa sasakyan. Kinuha ni Elisa ang baril at pinaputukan si Chris para patunayan na may bala ito. Sa loob ng kotse, itinutok ni Elisa ang baril sa ulo ni Chris, at sinabihan itong iikot ang sasakyan at iuwi siya. Gayunpaman, tumanggi si Chris, dahilan para paputukin ni Elisa ang baril, at napagtanto na wala na itong bala. Habang nagtatalo sila, nakita ni Chris na wala ng gasolina ang sasakyan, kaya huminto sila sa isang gasolinahan. Nang punuin ni Chris ang tangke, sinubukan ni Elisa na tumakas at tumakbo patungo sa ilang mga lalaki habang sumisigaw. Nakita ng mga lalaki si Chris na humahabol kay Elisa at hinarang nila ito. Gamit ang pagkakataon, tumakbo si Elisa sa malapit na payphone at tinawagan si Vicente. Samantala, mabilis na pinangasiwaan ni Chris ang mga lalaki. Ibinalik niya si Elisa sa sasakyan na nakatali sa pagkakataong ito. Puno ng galit, sinimulang tadyakan ni Elisa ang upuan ni Chris, kung saan naibunyag ni Chris na siya ang tunay na ama ni Elisa at hindi si Vicente. I'm your father! Sandaling natigilan si Elisa sa narinig, at pagkatapos ay sinabing nagugutom na siya, kaya umalis sila para kumain. Tingid sa kanilang kaalaman, sinusundan sila ng isang bounty hunter. Balik sa mansyon, ang kanang kamay ni Vicente na si Nick ay inalertuhan si Corvo, tungkol sa sitwasyon ni Elisa. Ibinigay niya ang impormasyong ito, bilang bayad para sa isang bagay, na ginawa niya noon kay Corvo. Samantala, sina Chris at Elisa ay nasa isang restaurant, kung saan ipinagtapat ni Chris na siya ay nakakulong sa loob ng 15 taon dahil kay Vicente, dahilan kung bakit wala siya sa buhay ng dalaga. Dagdag pa niya, naniniwala siyang pinatay ni Vicente ang ina ni Elisa. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumulpot ang bounty hunter, ngunit matalino na minamaniobra ni Chris ang sitwasyon at nagkaroon ng away. Ang mga tauhan ng bounty hunter ay nakikipaglaban kay Chris, habang siya ay umalis kasama si Elisa. Sa labas, binaril niya ang mga gulong ng sasakyan ni Chris para hindi sila masundan. Pagkatapos ay dinala si Elisa ng bounty hunter sa kanyang amo, na planong mangolekta ng ransom para sa kanyang paglaya. Sinabihan si Elisa ng amo na mag-relax at tawagan ang kanyang ama, bilang patunay na siya ay buhay. Nang tawagan ni Elisa si Vicente, tinanong niya ang ama kung may kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Itinanggi ito ni Vicente, ngunit labis siyang nagalit sa naging tanong ng anak. Dumating si Corvo sa lokasyon upang kunin si Elisa, bilang bayad sa ginawa ni Vicente sa kanya. Habang si Corvo ay abala sa pag-atake sa mga gwardya, nakakuha si Elisa ng baril at binaril si Corvo. Dahil dito, inilipat ni Corvo ang kanyang focus kay Elisa, ngunit biglang dumating si Chris, dahil tinanong niya kanina ang isang lalaki bago ito pinatay, kung saan dinala si Elisa. Where are they taking her?
Nakakuha si Corvo ng kalamangan, ngunit nang akmang tatapusin na niya si Chris ay namagitan si Elisa. Dahil dito, iniwan ni Corvo si Chris at hinabol ang dalaga. Gayunpaman, sinundan sila ni Chris at inatake si Corvo, habang sinabihan si Elisa na tumakbo. Lumitaw ang amo na may dalang machine gun at nagsimulang magpaputok, hanggang sa nagjam ang kanyang armas. Lumapit si Corvo sa kanya at agad siyang pinatay. Nagpatuloy ang away ni Corvo at Chris, nang biglang binangga ni Elisa si Corvo ng sasakyan. Nagbigay ito sa kanilang dalawa ni Chris ng oras upang tumakas. Tumakbo sila sa isang lokal na palengke, at nagpalit si Elisa ng damit para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinagpatuloy ni Chris ang pagkukwento sa dalaga kung paano nila ninakawan ni Vicente at ni Leonor ang mga bangko, ngunit pinagtaksilan siya ni Vicente, pinaaresto at pinatapon sa kulungan. Samantala, dumating si Vicente sa lokasyon kung saan dinala si Elisa, at nakita ang mga bangkay na nagkalat kung saan-saan. Pagkatapos ay pinanood niya ang CCTV footage, at nakitang si Corvo ang responsable sa massacre. Si Corvo sa kabilang banda, ay inagaw mula sa dalawang lalaki ang kanilang sasakyan, upang hanapin sina Chris at Elisa. Kinagabihan, nagnakaw sina Chris at Elisa ng sasakyan. Balak ni Chris na umalis ng bansa kasama ang anak, ngunit ayaw ni Elisa sumama. Nagsimula silang magtalo at nagagalit na lumabas ng sasakyan si Elisa, nang nalaman niyang titira siya sa kanyang tiya Caroline. Dumating ang may-ari ng sasakyan, at nang bumaba si Chris para takutin ang lalaki, umalis si Elisa at iniwan siya. Gayunpaman, nakita ni Chris na nakasunod si Corvo kay Elisa, gamit ang sports car na na-hijack niya noong araw na iyon. Inakala ni Elisa na nakalayo na siya kay Chris, huminto siya sa isang payphone para tawagan si Vicente, ngunit mabilis na dumating si Corvo. Tumakbo si Elisa at kumatok sa mga kabahayan, ngunit walang nagpapapasok sa kanya. Kumuha siya ng bakal at nagtago na lamang sa sasakyan. Nang nakalapit si Corvo, hinampas siya ni Elisa ngunit wala itong epekto. Sa halip, inalok niya ito ng mansanas na nagsabi sa kanya na kumagat. Dumating si Chris sa lugar, at tumakbo si Elisa na sumisigaw ng tulong nang makawala siya mula kay Corvo. Nagsimulang magpalitan ng putok ng baril sina Corvo at Chris. Gayunpaman, sa isang punto ay napahinto si Chris, nang makita niyang tinutukan ni Corvo ng baril si Elisa sa ulo. Ibinaba niya ang kanyang baril at ginulpi siya ni Corvo, habang nagtatanong ng kanyang pagkakakilanlan. Who are you? I'm sorry. Who are you? Who are you? Hindi sumasagot si Chris, ngunit nang tatapusin na siya ni Corvo, nakiusap si Elisa at sinabing si Chris ang kanyang tunay na ama. He's my real father. Kinaumagahan, natagpuan si Chris ni Vincent na iniwan ni Corvo na nakasabit sa isang puno sa gitna ng kalye. Pinutol ni Vicente ang lubid sa leeg ni Chris at nagsama ang dalawa para hanapin si Corvo at iligtas ang kanilang anak. Habang nasa daan, si Vicente ay nakatanggap ng tawag mula kay Corvo, na nagpaalala noong araw na sinubukan siyang patayin ni Vicente. Sinabi rin ni Corvo kay Vicente, na ang kanyang kanang kamay ang nagsabi sa kanya, tungkol sa nangyaring pagkidnap kay Elisa. Ibinaba ni Vicente ang telepono at saka pinatay ang traidor sa loob ng kotse. Nang tanungin ni Chris si Vicente kung sino si Corvo, ipinaliwanag niya na si Corvo ay isang asasin na kinuha niya para sa isang misyon na hindi nito nagawa, kaya gusto niya itong patayin. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Corvo, ngunit pagdating niya sa lugar, lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na at wala na si Corvo na iniwan ang kanyang naputol na kamay. Nakarating silang lahat sa lokasyon ng pinagdalhan ni Corvo kay Elisa. Sinimulan nila ang paghahanap kay Corvo, at hindi nagtagal ay nakita ni Vincent ang kanyang dalawang bodyguard na patay na. Nilapitan siya ni Corvo mula sa likuran, at dinala siya sa lugar kung saan niya ikinadina si Elisa sa isang crushing machine.
Binigyan siya ni Corvo ng pagpipilian kung putulin ang kamay ni Elisa at iligtas ang kanyang buhay, o hayaang durugin siya ng makina hanggang mamatay. Pagkatapos ay pinaandar ni Corvo ang makina, at sinimulan nitong hilahin si Elisa patungo sa itaas na bahagi ng machine. Habang sinusubukang ihinto ni Vicente ang makina, dumating si Chris at nag-away ang dalawa. Sa panahon ng laban, isiniwalat ni Corvo na si Vicente ang nagpadala sa kanya upang patayin ang ina ni Elisa, at gawin itong parang isang suicide. Samantala, sinusubukan ni Vicente ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang makina, balak pa niyang putulin na lamang ang mga kamay ni Elisa para mailigtas ang anak, ngunit nabigo ito. Patuloy pa rin na naglaban sina Corvo at Chris, hanggang sa makarating sila sa makina at nasaksak si Chris sa proseso. Inatake ni Corvo si Vicente at inutusan na sabihin ang totoo tungkol sa ina ni Elisa, kung gusto niyang ihinto ang makina. Ipinagtapat ni Vicente na kinuha niya si Corvo para patayin si Leonor, dahil nalaman niya na gusto nitong ilayo sa kanya si Elisa. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Corvo na ang kontrol ng makina ay nasa unang palapag, at wala ng oras para dito. Nang marinig ito, mabilis na sinabihan ni Chris si Elisa, na ihagis ang kanyang kwintas na diamante na siyang ginawa ng dalaga, at napigilan nito ang pag-ikot ng makina. Diamond! Nang makita ito, nagalit si Corvo at sinubukan na ihagis mismo si Elisa sa machine crusher, ngunit hinarang siya ni Chris at kinaladkad siya sa gilid ng crane. Sa sandaling iyon, nagawa ni Vicente na gilitan ng leeg si Corvo. Gayunpaman, hinawakan siya ni Corvo at sabay silang bumagsak sa lupa at sa kanilang kamatayan. Makalipas ang mga araw, makikita si Elisa na binisita ang puntod ng kanyang ina, at sa pagkamatay ni Vicente, kasama na ngayon ng dalaga ang kanyang tunay na ama na si Chris. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.